Sa isang kisap mata, ang isang karaniwang pagbiyahe papasok ng Paris ay naging isang bangungot na gising. Habang ang isang siksik na tren ay rumaraga sa Sariles na wala ng kontrol, ang mga walang magawang pasahero ay tanging makapaghahanda na lang sa paparating na trahedya. Ang 75 minutong biyahe mula Milan papuntang Gare de Leon ay puno ng karaniwang mga pagod na pasahero. Para sa marami, ito ay araw-araw na biyahe, ngunit ang biyahe ngayon ay mag-iiwan ng marka sa kasaysayan sa maling dahilan. Dumudulas ang tren sa ruta, maayos na lumalapit sa istasyon ng Le Verde Maisons. Gayunpaman, hindi ito natapos dahil sa bagong summer schedule. Habang dumadaan ito sa istasyon, may hindi inaasahang nangyari. Isang pasahero sa ikalawang bagon ang biglang tumayo at hinila ang emergency brake, dahilan para biglang huminto ang tren. Pagkatapos, tumakbo sila palabas ng bagon. Sa likod, si Daniel Saulin, driver ng tren, ay may problema dahil sa biglang paghila ng emergency brake. Pumunta siya para i-reset ang preno sa pagitan ng cabin ng driver at ng unang bagon ng pasahero kasama ang konduktor, John Bove. Nakita ni Saulin na naipit ang lever kaya humawak siya sa malapit na hawakan para makapuwersa. Pero nakalak pa rin ang mga preno pagbalik niya sa cabin. Iniisip ng driver na sobra ang hangin sa pneumatic brake system matapos ma-activate ang emergency brake. Naniniwala siyang maayos ang problema kung palalabasin niya ang hangin mano-mano. Sa halip na tawagan ang mga inhinyero gaya ng nararapat, sina Saulin at Bove ay mano-manong naglabas ng hangin mula sa preno ng lahat ng 7 pampasaherong bagon. Pagbalik ni Saulin sa kanyang upuan, mukhang maayos na ang lahat at tumuloy siya patungong Gare de Leon. Pero ang hindi alam ni Saulin ay nagsimula na siyang magdulot ng sunod-sunod na hindi nakikitang mga pangyayari simula sa sira na sistema ng preno. Dahil mahigit 30 minuto ng late, inutusan si Saulin na laktawan ang huling hintuan bago Gare de Leon. Dumaan sila sa istasyon ng Maisons Alifort nang hindi bumabagal. Isang mahalagang desisyon na malalaman lamang sa bandang huli. Samantala sa Gare de Leon, naantala ang tren sa Plataforma 2 dahil wala pa ang konduktor. Ang unang bagon ay katabi ng pangunahing hagdanan papuntang underground na plataporma, kaya karamihan ng pasahero ay doon nauupo. Habang naghihintay ang tren, mas marami sa karaniwan ang sumasakay kaya lalo pang nagsisiksikan ang mga naiinis na pasahero sa bagon. Ang tren ni Saulin papuntang Plataporma 2 ay mabilis bumababa sa Dalisdis patungong Gare de Leon sa higit 60 milya kada oras. Nagbibigay babala ang sinyas sa driver na magbagal dahil paparating na pagbaba sa istasyon. Nang inapakan niya ang preno, napansin niyang may kakaibang nangyayari. Halos hindi gumagana ang mga ito, kaya't bumagal lang ang tren mula 60 hanggang 28 milya bawat oras. Di nagtagal na naig ang grabidad kaya bumilis ulit ang tren. Habang mabilis na tumatakbo at walang kontrol ang 300 toneladang tren, nagsimulang magpanik si Saulin wala pang kalahating milya mula sa istasyon. Nakahanda na ang lahat para sa isang trahedya, pero may pag-asa pa. Naglagay ang mga tauhan ng riles ng advanced na sistema na automatikong naguutos sa papasok na tren na tumigil sa bakanting plataporma para iwas banggaan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpawalang bisa sa mga pananggalang na iyon. Agad nag-abiso ang driver sa control room, itigil lahat, wala akong preno. Kaya tumunog ang matinis na alarma sa buong control room. I-alerto ang sentro at mga driver ng kalapit na tren ng pasahero. Agad na pinagana ng alarma ang isang pangkalahatang protokol ng pagsasara na nagpahinto sa buong network. Bawat tren sa paligid ng Gare de Leon ay pinatigil at naghihintay ng karagdagang tagubilin. Kinansela rin ng protokol ang nakatakdang paglipat ng riles. Alam ng mga tagapagsenyas ng trapiko na may tren na nawala ng kontrol, pero hindi nila alam kung alin sa 4 na papasok na tren ito. Dahil hindi nagpakilala si Salvin. Nang mapagtanto ang paparating na sakuna, umalis si Saulin sa kabina at pinapunta ang mga pasahero sa likurang bagon para maghanda sa banggaan. Pero ibig sabihin din nito na wala na siyang komunikasyon sa kontrol ng istasyon. Sa Gare de Leon, dumating na rin ang konduktor ng paalis na tren. Pero ang matinis na alarma ay nakaistorbo sa lahat ng komunikasyon, kaya hindi nila alam ng driver ang nalalapit na panganib. Alas 7:08 ng gabi, bumulusok ang tumatakas na tren sa istasyon at naghanda ang mga pasahero sa banggaan. Nag-aabiso ang mga opisyal, pero wala pang 1 minutong layo ang tumatakas na tren.
Sa ilang segundong natitira, inutusan ang mga tao na lumikas mula sa tren sa Plataporma 2. Nakalundag agad ang konduktor at ilang pasahero, pero matapang nananatili ang driver ng paalis na tren para iparating ang mensahe ng paglikas sa mga pasahero. Habang ang tren ni Salin ay rumaragasa ng buong bilis papunta sa kanila, sumalpok ng malakas ang tumatakas na tren sa nakahintay na tren ng mga pasahero. Sa banggaan, tumilapon pataas ang lokomotibo at sumagasa sa mga bagon, winawasak ang mga aluminum na istante ng mga bagon. Nakakawasak ang eksena. Nag-iwan ang banggaan ng dalawang bago ng tren na parang pinisak na lata at ang makina ng tumatakas na tren ay nakabaon sa isa sa mga bagon. Pinapanood ng mga nakamasid habang ang lakas ng banggaan ay nagtulak sa mga bagon ng tren na umangat at tumama sa kisame ng istasyon na nagdulot ng mga nakakatakot na eksena. Dumating ang mga unang rumesponde sa loob ng 10 minuto at nadatnan nila ang mga sibilyan na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang tumulong sa napakabigat na sitwasyon. Ang mga pasahero sa tren ni Saulin ay nakaligtas na may mga minor na sugat lamang, ngunit ang mahigit 60 katao na nasa park train ay nagtamo ng malulubhang pinsala. Marami ang kinailangang putulin mula sa pagkakaipit at dalhin sa ospital. Sa kasamaang palad, ang iba ay nakalaya lang nang iwan ang ilang bahagi ng kanilang katawan. Habang hinihila ng mga tagapagligtas ang mga tren palayo, nagtatanong ang mga taga-Paris kung paano nabigo ang mga panuntunan sa kaligtasan at ano ang tunay na sanhi ng trahedya. Sinubukan ng isang investigasyon na sagutin ang mga tanong na ito, na nakatuon sa kung bakit pumalya ang mga preno, kung bakit hindi gumana ang mga hakbang sa pagreruta, at kung bakit hindi naabisuhan ang mga pasahero. Sa una, pinaghinalaan na terorismo ito. Lalong lumakas ang hinala nang matuklasan ng investigador na sarado ang pangunahing balbula ng preno. Naputol ang daloy ng hangin kaya nawala ng silbi ang mga preno ng lahat ng bagon sa likod ng kabina ng driver. Sa kabila ng anggulo ng terorismo, naniniwala ang mga investigador na tanging isang tao na may detalyadong kaalaman sa sistema ng preno ang makakagawa nito. Agad nilang hinanap ang taong humila ng emergency brake at humingi ng tulong sa publiko para makilala ito. Sa huli, isang 21 anyos na ina ang lumantad. Nasa tren siya noon para sunduin ang 3 niyang anak sa paaralan. Pero hindi niya alam na hindi na humihinto ang tren sa Le Verde Maisons dahil sa binagong schedule. Kaya bigla niyang hinila ang emergency brake para hindi maghintay ng mag-isa ang kanyang mga anak. Tinuring na irresponsable ang ginawa niya pero hindi masama ang intensyon at pinagmulta siya sa paghila ng emergency brake. Sa masusing pagsusuri ng naunang panayam kay Saulin, may mahahalagang detalye na natuklasan. Pagkahila ng emergency brake, sinubukan niyang i-reset ito sa likod ng unang bagon at inilagay ang kamay sa pangunahing preno, balbula ng tubo para dagdag puwersa. Sa ginagawa niya, aksidente niyang naisara ang mahalagang balbula nang hindi niya alam. Pero dahil dito, nagkaroon ng mga tanong kung paano nga ba muling napaandar ang tren. Kahit may fail-safe para mag-lock ang preno kapag sarado ang pangunahing balbula, nagawa pa rin ni Saulin at ng konduktor na mapaandar ang tren. Sa pamamagitan ng pag-unlock ng bawat preno sa mga bagon, wala siyang ideya na kapag nakasara ang pangunahing balbula, wala nang paraan para mapuno ulit ng hangin ang sistema ng preno. Ibig sabihin nito, ang unang bagon lang ng 8 bagon na tren ang may preno. Bagamat limitado ang preno, nakita ng mga investigador na may mahahalagang pagkakataong hindi nagamit para mapahinto ang tren. Inutusan ng mga taga-kontrol si Salin na lampasan ang Maisons Alfort at dumiretso agad sa Gare de Leon para makabawi sa oras. Ang istasyong iyon, ang Maisons Alfort, ay nasa patag na lupa, ilang milya lang bago ang matarik na pababa papuntang Gare de Leon. Kung hindi nasabihan ang driver na lampasan ang istasyon, baka natuklasan niya ang problema sa preno at ligtas na pahinto ang tren sa pagputol ng kuryente. Bukod sa iba pang pagkakamali, nakalimutan ni Saulin gamitin ang electric brake ng tren. Sinabi niya na bihirang gamitin ng mga driver ang electric brake dahil hindi ito mapagkakatiwalaan at mabilis makasira ng brake pads. Kaya hindi man niya naisip na gamitin ito. Nang i-activate niya ang alarm sa cabin, hindi nagpakilala o sinabi ni Saulin ang kanyang lokasyon. Nalito ang mga controller na sabay nagmamanage ng maraming tren at sinusubukang tukuyin kung alin ang may problema. Lalong lumala ang sitwasyon nang iwan ni Saulin ang cabin ng driver, pati ang nag-iisang paraan ng komunikasyon sa kontrol ng istasyon.
Kaya nang hindi siya sumagot sa mga tawag nila, lalo pang naging magulo ang sitwasyon. Ang pangkalahatang proseso ng pagsasara na na-trigger ng kanyang alarma ay nagpatay sa mga pre-programmed na ruta, kaya hindi nakaliko ang tren ng automatiko sa bakanting riles, na naging dahilan ng banggaan sa plataporma 2. Lumabas sa investigasyon na ang mga tunay na problema ay dulot ng pagkakamali ng tao, maling paghusga, at hindi pagsunod sa safety protocol. Tumugon ang Pambansang Ahensya ng Riles sa trahedya sa pamamagitan ng malawakang pagbabago sa kaligtasan, tulad ng advanced na intercom, eksklusibong emergency brake para sa driver, pinaigting na pagsasanay, at modernisadong radio network para sa mas ligtas na riles. Ang banggaan ay nagdulot ng pagluluksa sa lungsod dahil sa pagkamatay ng 56 katao. Pinaniniwala ang lahat ng namatay ay pasahero ng tren na naghihintay palabas. 4 na taon matapos ang banggaan, nahatulan si Saulin ng involuntary manslaughter at 4 na taong kulong, kung saan 3.5 taon ay suspendido. Nagsilbi siya ng 6 na buwan. Nahati rin sa involuntary manslaughter ang gwardyang nagpabagal sa pag-alis ng tren at binigyan ng 2 taong suspendidong sentensya. Ang taga-kontrol ng istasyon ay napawalang sala sa parehong kaso. Napawalang sala ang riles ng estado pero inutusan magbayad ng karamihan sa danyos na sibil ng mga nakaligtas at pamilya ng nasawi. Ibinunyag ng aksidente sa Gare de Lon ang kabayaran ng kapabayaan na nagdulot ng isa sa pinakamalalang sakuna ng tren sa Europa. Panoorin mo ang susunod na episode na ito. Kung nahanap mong interesante ang video na ito, paki-like at mag-iwan ng komento kung gusto mong suportahan ang channel.